Si Ruben ay isang batang lalaki na malikot ang imahinasyon. Namulat siya sa kanyang ama bilang isang manggagamot sa kanilang lugar sa parteng norte. At nasaksihan niya rin ang galing ng kanyang ama sa panggagamot. Ngunit dumating ang takdang araw ng katapusan ng kanyang ama at sa murang edad pa lamang ay nasaksihan niya kung paano ito kupuin ng matinding sakit o matinding karamdaman. At sa sandaling iyon, naipasa ng kanyang ama ang medalyon nito at iniabot kay Ruben. Noong mga sandaling iyon, naghihingalo na ang kanyang ama. "Ruben, anak, tanggapin mo ang medalyong ito. Hanapin mo ang ermitanyo sa lugar sa Zambales. Naroroon siya upang magturuan ka sa mga nais mong mga dapat mong malaman. Anak, hanggang dito na lang ang buhay ko." "Itay, huwag ko kayo masalita ng ganyan. Mabubuhay pa po kayo. Manalangin lang po tayo sa Panginoon Diyos. Malalampasan niyo po ito." "Ruben, anak, hanggang dito na lang talaga ako. Nakatadhana ang aking pagkawala at alam ko na ito na ang aking katapusan sa araw na ito. Tanggapin mo ang medalyon na yan at hanapin mo ang matandang ermitanyo sa lugar sa Zambales. At iabot sa kanya ang medalyong ito. Kung sakali mang siya ay buhay pa, ay sikapin mo, anak, na tanggapin ang kanyang mga turo, pag-aralan lahat ng mga dapat mong malaman. Paalam, anak. Paalam." "Itay! Itay! Bakit mo ako iniwan, Itay? Hindi totoo ito! Hindi totoo ito! Hindi totoo ito, Itay!" At nawala, at tuluyan nang nawala ang ama ni Ruben. May isang linggo rin siyang isip-isip kung ano mga dapat niyang gawin, sapagkat inayos din ng burol ng kanyang ama at nailibing din ng kanyang ama. Sa mga ganong pagkakataon din ay nagninilay-nilay siya. Hindi niya alam sa isip niya kung anong gagawin niya, at hindi rin buo sa kanyang isip ang mga bagay-bagay sapagkat siya ay nagulat o nabigla sa mga pangyayari. "Ano ba itong binigay sa akin ni tatay? Para saan ba talaga itong medalyon nyo to? Hindi ko alam para saan ito eh. Sino ba yung sinasabi niyang matandang ermitanyo na yun? At doon pa sa lugar sa Zambales kailangan kong pumunta?" Ay, si Itay talaga, masyadong mahiwaga. Kung saan kasi napapadpad si Itay. Kaya kung sino-sino nakikilala niya. At naglakbay rin si Ruben sa lugar sa Zambales kung saan dapat niyang makilala ang matandang sinabi ng kanyang ama na siyang nagturo dito sa mga espiritual na gamutan. Habang naglalakbay si Ruben papunta sa lugar ng matanda, hawak-hawak niya ang medalyon at waring umiinit ito sa kanyang palad. At siya'y nagulat. "Ano to? Parang umiinit yung medalyon. Bakit kaya umiinit ito? Ano bang mensahe ng medalyon ito para sa akin? Bakit umiinit? Kailangan ko na siguro magmadali. At magagabi na rin. Saan ba yung lugar na yun?" At siya ay nakarating sa lugar na kung tawagin ay Botolan. At nagtanong-tanong siya doon sa mga matatanda o sa mga lugar-lugar doon, mga kabahayan, sapagkat ang lugar na kanyang tinatahak ay lugar ng bulubundukin. At halos magagabi na rin nung time na yun. At nais siyang puntahan yung matanda na yun at tanungin at ibigay sa kanya ang medalyon na kanyang hawak.
Nakapagtanong din siya doon sa may tindahan at nagtanong siya sa ali. Ngunit wala doon, hindi nila masyadong kilala yung matanda na yun. Ngunit meron siyang isang napagtanungan na matanda doon sa isang sulok lang na nakaupo lang. Sabi niya ganyan. Siya ay nagwika. Lolo, kilala niyo ba yung matandang ermitan yung magagamot yan? Si Isko, kilala ko yun. Diretsohin mo lang yung lugar na yan. Matatagpuan mo siya dyan sa dulo. Meron siyang kubo-kubo dyan. Saan ka ba galing iyo at napakalayo yata yung paglalakbay? Galing pa nga ako ng Manila eh. Medyo may kalayuan din ho ang aking pinanggalingan. Sige, diretsohin mo lang yung lugar na yan. At matatagpuan mo ang matandang Isko sa kubo na yan. At naglakad si Ruben papunta sa kubo na tinuro ng matanda. Ningid sa kaalaman niya ay magkikitla siya sa kanyang taong makikita sa lugar na kanyang pinuntahan na kubo. Tao po, magandang gabi po. Siya ay kumatok. Tao po, magandang gabi po. Sino ba yan? Tuloy kayo, pasok ka. Kayo ho ba si Lolo Isko? Ang matandang ermitan yung mga gamot dito sa Zambales? Ako nga, hindi ka nagkakamali. Ano ang iyong pakay at ano ang iyong sadya para sa akin iyo? Sabihin mo. Teka po, parang kayo rin ho yung nakita ko doon sa may isang sulok na tinagtanungan ko ha. Paano ho kayo nakarating agad dito sa bahay nyo? Ang bilis nyo naman ho. Ganun ba? Huwag mo nang intindihin yun, iyo. Nais kong malaman. Bakit ka naririto? Dahil po dito sa medalyon na to. At nagulat ang matanda. At napagtanto na rin ng matanda na wala na ang kanyang pinakapaboritong estudyante na si Ramon. Nangangahulugan ba yan, iho, na pumanaw na ang iyong ama na si Ramon? Opo, kamamatay niya lang po last month. Ngunit bago siya namatay, ay pinapunta niya ako sa lugar ninyo. At ibigay daw po sa inyo itong medalyon na to. Ruben, iho, ang medalyon na yan ay sa iyong ama na ipinagkaloob ko na. Matagal na panahon na rin ang nakalipas. 4 silang estudyante ko noon na mahuhusay ng mga manggagamot. At hindi ko na rin alam ang kanilang mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Nakakalungkot mang isipin na pumanaw na ang iyong ama. Ngunit hindi ko matatanggap ang medalyon na yan. Sapagkat ang medalyong yan at ang gabay niyan ay wala nang ibang kinikilala ngayon kundi si Ramon. Si Ramon lamang. At bilang anak niya na pinasahan, ikaw ay nangangahulugang kinikilala na rin ng gabay ng medalyon na yan. At huwag kang magtaka sapagkat may mga bagay-bagay iyo na hindi mo maiintindihan sa panahon ngayon. Kahit na nasabihin mong nasa sitwasyon tayo, na nasa makabagong panahon na tayo, ay may mga bagay-bagay na hindi may paliwanag ng kahit anumang uri na iyong makikita sa ngayon. Lolo, para saan ho ba itong medalyon na to? Wala ho kong alam sa mga ganitong mga bagay. Alam ko iyo, gutom ka na at gabing-gabi na. Mabuti pa, kumain ka na muna dyan. At bukas ng umaga, ipapaliwanag ko sa iyo ang tungkol sa medalyon mo na iyan na ibinigay sa iyo o pinamana ng iyong ama. Ay, siguro nga ako, Lolo. Medyo pagod na rin ako eh. Huwag ka mag-alala. Meron akong
May pagkain dyan, may konting pagkain dyan sa may lamesa. Sige, sumando ka na at kakain na tayo. At magkasabay kumain si Lolo Isko at si Ruben sa pagkainan. Sa kubo na yon, gamit lang nila ang gasera sapagkat medyo may kalayuan din ang lugar ni Lolo Isko sa lugar ng bayan. At doon nga, sila ay nag-usap, konting kwentuhan, at sinabi ng matanda sa kanya na isa si Mang Ramon o ang kanyang ama sa pinaka-paborito niyang estudyante patungkol sa espiritual na pag-aaral sa karunungang lihim. At nalulungkot siya sa pagpanaw ng kanyang pinaka-paboritong estudyante. At ganun pa man ay masaya pa rin si Lolo Isko sapagkat nakarating si Ruben sa lugar ng guro ng kanyang ama. At natulog na sila at kinaumagahan maagang nagising ang matanda at tinabagan na magising din si Ruben. Ruben, iho, gumising ka na dyan. Tanghali na. Pasensya na ulo, medyo napagod ako sa sobrang haba ng biyahe po. May kalayuan din pala itong lugar ninyo. Naiintindihan ko. Tulad ka rin talaga ng iyong tatay, ng iyong ama na si Ramon. Hindi may pagkakaila. Naaalala ko pa nung unang dumating si Ramon sa aking lugar. Ganyan na ganyan din siya sa'yo. Do, tungkol saan po ba itong medalyon na to? Ang medalyon na yan na iyong hawak ay ipinagkaloob ko sa iyong ama. May ilang taon na rin ang nakararaan. Matagal na rin. Sa pagkakaalam ko, wala ka pa nun. Binata pa iyong ama ay ipinagkaloob ko na ang medalyon na yan. Hindi pa rin ako ganito katanda noon nung sila ay aking sinanay. Ngunit para sa akin lamang, nalulungkot ako sa maagang pagpanaw ng iyong ama. Kahit ako man lo masakit para sa akin na nawala ang aking ama. Ang alam ko ay may nakalaban siyang matinding kalaban din na gumagamit ng espiritual at nagkaroon ng sumbalik siya para sa kanya. Ginamot niya yung tao, ngunit siya naman ang tinamaan. Naintindihan ko. Minsan, ang anumang espiritual na gamit, na banal na gamit, ay humihina kung hindi niya ito napapakain. At humihina ang depensa ng iyong ama. Naging pabayarin si Ramon sa kanyang mga responsibilidad sa kanyang banal na gamit. Ngunit ganun pa man, meron lang akong nais katanungan para sa iyo. Nais mo bang mag-aral? Sapagkat sa nalalabing buhay ko, ay nais kong ibigay para sa iyo upang ikaw ay turuan ng aking mga lihim na karunungan patungkol sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tumamarapati niyo po, Lo. Ngunit mayroon na akong nais sabihin sa iyo, Ruben. Anumang kapangyarihan na iyong matututunan o matutungayan sa ating pag-aaral, ito ay hiram lamang at pwedeng bawiin anumang oras. Turing mo lang ito at gamitin para sa kabutihan at pagtulong sa iyong kapwa na walang hinihinging kapalit na bagay. Sana ay sa puso't isip mo mga bagay na yan. Opo, Lo. Nakahanda naman po ako. At isang bagay pa na nais mong maintindihan at dapat nais mong malaman na ang pagkakalob ko sa iyong kapangyarihan sakaling makapasa ka sa mga pagsubok ay hindi mo gagamitin ito sa paghihiganti. Sana'y maging malinaw sa iyo ang aking lahat na tinuran para sa iyo. Naintindihan ko po, Lo. Katulad din ng aking ama.
Panatilihin ko po ang kabutihan sa aking puso't isipan at hindi ko po gagamitin ito para sa mga bagay-bagay na pansarili lamang. Mabuti na ang malinaw, Ruben, sapagkat ayoko rin na kainin ng galit ang iyong puso at malihis ka ng landas tulad ng mga ibang taong nag-aral sa karunungang lihim. At ngayong araw na ito ay sisimulan natin ang mga dapat mong matutunan simula sa umpisa. Maraming salamat po, Lo. At dyan nagtatapos ang unang bahagi o chapter 1 ng mga kwento ni Maestro Virgo na pinamagatang Ruben, ang Batang Albularyo.